Hello, good morning, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang pag naririnig ko na yung theme music natin, hindi nyo lang po alam kung gaano ko excited. At hindi magkamayaw ang aking kagalahan. At tayo po ay magbabalik at makikita online. So, once again, we praise God. Tayo po ay nasa church na naman. Are you blessed? Talaga? Sige nga po, ngitian po ninyo inyong mga katabi at tapakin sa kanilang kaliwang balikat. Oh, kaliwang balikat. So muli po inuulit ko ngitian po ninyo inyong mga katabi. Church, listen listen. Ngitian nyo po inyong mga katabi at tapakin nyo sa kaliwang balikat. And of course, kami po ay nagagalak. We welcome back si Kuya Albert. Palakpakan natin ang Panginoon. Para po sa mga nanonood sa atin online, sa mga nakakilala kay Kuya Albert, siya po ay nagbabalik. Really, it's a miracle. At kasama natin si Kuya Albert once again. At hindi po siya napigil. Bumak up pa. Hindi nyo lang alam kumakanta sa baba kanina. At talaga namang buhay na buhay ang resurrection life ng ating Panginoon sa kanyang katawan. Amen. Kuya Albert, welcome back. Ayan. Sige nga po, pakitapik po sa kaliwang balikat. Si Kuya Albert. And of course, welcome po sa mga nanonood sa atin online. This is Solution Grace Church and we're coming to you live every Sunday at sisimula tayo 9:30 in the morning. At sa mga naghahanap ng church, please join us every Sunday. At tayo po ay narito sa Unit 114, Tia Maria Building, Tia Maria Sarao Building. Yun. CV Star Avenue, Pamplona, 2, Las Piñas City. At binabati rin natin mga nanonood sa atin online. At namimiss na namin. Nanonood ba online si Nanay Othel? Ayun. Hello, Nanay. Hinahanap ka na ni Kuya Gio. Miss ka na namin sa church. And lahat ng mga kaibigan natin that is watching online, good morning. And today, alam nyo tayo po ay nasa second half na ng taon. Sabi ni Kuya Avis kanina, second half of the month. Hindi, taon na, Kuya. Nasa ikalawang bahagi na tayo ng 2024. Wow! So, ang good news dito, we still have 6 months bago sumapit ang Pasko. So, advance po, Merry Christmas sa bawat isa sa atin. And alam niyo po ba, bukas ay special day para sa church because tomorrow will be Ate Ina's birthday. Happy birthday! Yun. Ate Ina, happy birthday, baka magpa-advance. Hindi natin alam, Kuya G. At syempre, pa sa lahat po ng mga kaibigan natin na meron kayong mga personal celebrations, we celebrate with you. Dahil po talagang napakabuti na ating Diyos. Amen, church? Amen. Yan po ang ngiti na meron tayo, ngiting tagumpay. And today, ako po ay excited dahil napakaganda po ng message na hatid sa atin ng Panginoon. Of course, salamat sa Panginoon for joining us. It's really a privilege, gaya ng panalangin namin kanina, to be serving God every Sunday. Yan, good morning. At talaga nakakatuwa. So, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon for coming today, for you coming today sa church. And sige po, ako po ay excited na to give you the message. Let's pray po muna. Aba, once again, we thank you so much. Dahil hindi po magkamayaw ang aming puso sa kagalahan, sa iyong kabutihan sa amin. And I pray that you would use me as your mouthpiece. Na ang akin po mailahad at maipahayag na maganda at malinaw. At ito po ay magbigay po at mangusap sa aming mga kaluluwa ang yaman na iyong salita, ang iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. Salamat sa iyo, O Diyos. At makita po namin ang aming kalagayan bilang mga anak mo. On all of this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, this month, at as we all know, para din po sa kabatiran ng mga nanonood sa atin online, every month meron tayong theme. 2 months ago, pinag-usapan natin ang Holy Spirit. Last month, pinag-usapan natin yung ating Ama na mapagmahal. And I pray na kayo po ay na-in love sa ating Amang Diyos. Sino ba dito na in love sa ating Amang Diyos? So nakilala natin ang Amang Diyos natin, no?
Akala natin before, yung ating Amang Diyos ay parang si Tatalino. Kilala niyo si Tatalino? Yung may edad ng puti ang buhok, mahaba ang balbas, tapos medyo suplado, kasi matalino. Parang pag nagtatanong ka sa kanya, nahihiya ka. Kasi nga, parang bang paglalapit ka sa kanya, parang, oh, may tanong ka na naman. Na napipicture out natin ganun ng Diyos na malagong ang boses. Although I believe malagong naman talaga ang tinig ng Panginoon pero malamyos at the same time. Pero salamat sa Panginoon for giving us, for revealing actually Himself to us. Nakita natin ang Diyos natin ay sadyang mapagmahal. Hindi lamang po siya Diyos. Hindi lang siya basta si Elohim. Remember? Na naglumikha na ating kilalalagyan sa ngayon. And even siya po ay isa ring Yahweh para sa atin. It's a covenant God. But Jesus, in the New Testament, He revealed God's name as our Abba, Father. So, ibig sabihin, hindi lamang siya Diyos na si Yahweh Elohim. Siya din po ay ating Abba, Father. And today, ang ating pong theme for this month ay napakaganda rin. We'll be studying kung ano po yung mga kayamanan na inilaan na sa atin ng Panginoon. What do we already have in Christ Jesus? At napakayaman po nito na pag-usapan. Kasi itong last part ng ating pag-aaral sa buwan ng Hunyo ay tinakil po natin, sinimulan ni Brother Joel na binabati natin. At si Sister Sally, baka bigla tayong gulatin. Nandyan, paparating sila. At sinundan ko at sinusugan ko yung kanyang mensahe na talagang ang dami nating dapat tanggapin mula sa Panginoon. And today, ang pag-uusapan natin, alamin po natin, ano yung mga bagay na inilaan na po ng Diyos sa atin. At meron nga bang inilaan sa atin ng Diyos na dapat nating alamin. And that's why today, atin pong message ay binigyan ko ng pamagat na unboxing the gifts we already have in Christ. Pag sinabi natin unboxing, ang sarap pag-unbox. Di ba, very therapeutic po ang unboxing, no? Ako nga, pag wala akong ginagawa, alimbawa, tapos na ako sa aking pag-aaral, and then, relax lang, chill. Gusto kong nanonood sa YouTube ng mga ina-unbox, at gusto ko yung tinatawag lang ASMR, yung pag ina-unbox, naririnig mo yung, pati yung tunog ng kuko, yung zipper, binubuksan, tapos lapat na lapat yung music. Di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap panuurin. At nakakatuwa, very therapeutic, kahit yung binubuksan na produkto, hindi naman para sa'yo. Di ba? At meron kang gustong bilhin. Alam ba, ngayon meron akong pinapanood pag ina-unbox ito. Sabi ko, ang ganda ng product. Ang sarap sa pakiramdam pero hindi naman sa'yo. Eh lalo tigit pag tayo pa nag-unbox. Actually, hindi pa natin ina-unbox. Hinihintay pa lang natin yung delivery, kagaya kahapon. Di ba? Alam po natin. Ngayon pala, meron ng 7/7. Ang Shopee at saka ng Lazada o promotion yan. Shopee, Lazada. Diba? May mga promotion. Beke naman. Sabi nila, pag sumasapit itong mga panahong ito, ay maganda raw mamili sa Shopee at saka sa Lazada. Ngayon, pag meron akong bumibili ako sa Shopee, tinataon ko na natutulog si Mrs. Para hindi niya alam ano binibili ko. Joke. And then, ito nakakatawa, di ba? Ang ganda ng Shopee at saka sa Lazada, pwede nang i-track kung nasaan na yung binili mo. Nandun pa rin sa China. Minsan nga, kinukulit ko si Abis. Ang tagal naman nung binili natin. Hindi dati, nasa China pa eh. Then, natatrack mo siya. Pero nakakatuwa habang inaantabayanan mo. And then, di ba nakalagay doon sa tracking nila na expected between mga ganyang dates noon, July 10 till July 15. Tagal naman. Pero pag dumating ahead of time, tuwang-tuwa tayo. And then, pag dumating na yung package, ang laki minsan may dumating na package kay Ariel, laki. Tapos naman hikaw. Hanap sa packaging, oh. Pero excited ang binubuksan niyo, hindi po ba? Ngayon, alam niyo po, maraming mananampalataya, hindi natin ina-unbox yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Akala natin, marami pong mga mananampalataya sa ngayon, na akala nila, once na tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo as their Lord and personal Savior, tapos na yun. Ligtas ka na, tapos na yun. Pero alam niyo po ba, ang dami pa po nating i-unbox na mga regalo at gifts para sa atin. Napapanahon ito kasi birthday ni Ate Ina. And then after ng birthday ni Ate Ina, ako po ay magbe-birthday din. Oh.
Thank you. Well, sabi ko nga kay Ate Jackie kanina, your greetings are good. But, ay, alam niyo, hindi lang ako magbe-birthday. Isa rin po sa nagsasabing, your greetings are good. But we need, sabi ni Kuya Albert, your Gcash. Happy birthday kay Kuya Albert. Meron pa isang may birthday eh. July din si Sister Jen, di ba? July 16. So Kuya Albert kailan? 25. Wow. So unahin niyo muna kami ni Ate Ina. Kasi kami na bukas yun at saka sa Tuesday. So tayo po, ang dami pa nating i-unbox kasi pag hindi po natin in-unbox ito dito sa lupa, pagdating mo sa langit, magugulat ka. Ang dami mong hindi binuksan. Ngayon, ang mga mananampalataya tuloy, hindi sila nag-i-enjoy sa buhay nila bilang mga mananampalataya. Now, before we move on, let me give you muna po yung ating question for today. So this is our question. Sa mga nanonood sa atin online, how can you prove that you already have the blessings of God in Christ? Sa mga nanonood, please give us a comment. So paano natin malalaman? Paano ba ninyo mapapatunayan? Talaga ba? Lover, talaga ba? Bro, na meron ng ibinigay sa atin ng Diyos through Jesus Christ. Alam niyo, last Sunday, pinag-usapan po natin, and I have given you the verses na sa totoo lang, ito po hindi alam na marami mga mananampalataya. Kaya yung ibang mga mananampalataya nagkokompromiso, pumapasok sa mga trabahong illegal, it's because ang thinking nila, nakikita lang nila ang Panginoong Diyos bilang si Jesus himself, hindi nakikita ng marami mananampalataya bilang shepherd. Nakikita lang natin bilang savior. Kasi nga, sinave na ako, tapos na eh. Pero pag tinignan mo bilang shepherd, ibig sabihin, nagbibigay pa siya ng iyong mga provisions. Actually, the right term is, He has given us everything we need that pertains to life and godliness. So lahat ng pangailangan mo sa buhay na ito, we're already given. Sa pagiging, yung individual. Lahat ng kailangan natin. God already gave us that pertains to life at sa pagiging makadiyos godliness. Pag hindi po ito alam ng mga rami mananampalataya, pumapasok sila sa mga, alam mo yung mga deals na illegal. Nagiging nagiging makamundo. Kasi feeling nila, kasi pag hindi ko tinrabaho to, paano pamilya ko? Yung iba naman nagmamasungit at hindi nagiging mapagbigay kasi believing nila, hindi. Ang mundong ito, kailangan pag walang gagawa, pag hindi ka kumilos, wala kang mangyayari sa buhay mo. Hindi ko po sinasabi magtamad-tamaran tayo. But we have to understand ng atin pong soul source ay ang Diyos. Dumadaloy lang sa atin. Ngayon, kapag hindi natin naintindihan po ito, yung iba, sumusugal sa buhay, nakikipagsapalaran. At yung iba, literal na talagang tumataya sa sugal. Para pag sumugal sila, pero pag tinignan yung salitang sugal, hindi ka sure kung panalo o talo. Alam niyo, napanood ko lang isang napakagandang interview ni Miss Corina Sanchez na ang mga tao daw sa ngayon, bakit marami may mga sakit sa kidney. Ito yung pangkaraniwan na, generally speaking, nakakatawa lang isipin yung sagot ng mga in-interview. Bakit daw maraming tao ang may sakit sa kidney? Kasi ang tao daw kapag nalulungkot, umiinom. Kapag masaya, umiinom pa rin. Kapag nabasted, umiinom. Pag sinagot ng nililigawan, umiinom pa rin. Kapag ang tao ay bumagsak sa klase, umiinom. Pag nakapasa, umiinom pa rin. Lahat ng bagay sa mundo nila, umiikot sa pag-inom ng alak. Alam niyo kung bakit po ganito yung ibang mga tao? At meron din po ilang mga mananampalataya sumasabay sa agos ng mundo. Remember last Sunday, binigay ko po sa inyo ang sinasabi ng Biblia that the church should not be peripheral to the world, but the world should be peripheral to the church. Tayo ang sinusundan ng mundo. Kasi marami mananampalataya sa ngayon, hindi nila alam what they already have in Christ Jesus. For example, kagaya ngayon, maraming churches po, ito po sinasabi ko ng may buong pagmamahal. Maraming mga mananampalataya sa ngayon, meron silang wrong believing or wrong knowledge about the word revival. Revival at saka renewal. Maraming mananampalataya sa ngayon, nawawalan sila ng gana maglingkod sa Panginoon and then lalapit sila lagi sa Diyos. Pag sumasapit yung altar call, tanggap ng tanggap sa Panginoon. Kailangan ng revival. Alam niyo po, ang word na revival is just for the person na patay.
Kaya nga sila nire-revive. It's another term for being born again. Yung mga patay, ang revival po ginagamit para sa mga hindi pa mananampalataya. Kung kayo po'y mananampalataya, ang kailangan mo hindi revival, renewal, renewing of the mind. So kaya yung ibang mga tao lumalayo sa Diyos at nakikikompromiso sila sa mundo, it's because wala silang renewing of the mind. Di ba sabi in Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Yung mga taong ito nagko-conform. Sumasabay kapag ang mga taong ito ay umiinom din sila. Pero pag Sunday Christian, kapag ang mga taong ito ay bumibisyo, sumasabay din. Because they have no revelation about kung sino sila at what they already have in Christ Jesus. Para ang feeling nila, mabilong ako sa grupong ito. Pero you don't have to do that. Once again, the church should not be peripheral to the world, but the world should be peripheral to the church. Tayo dapat ang sinusundan, mga kapatid. Amen? So, ang mga mananampalataya na nawawalan ng gana sa paglilingkod, kaya nawawalan sila ng gana, ng lakas, ng kanilang excitement sa paglilingkod, hindi nila kailangan ng revival. Ang kailangan po nila, renewal of the mind. Once again, Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of the mind. Now, kailan po nangyayari yung renewing of the mind? Kailan po nangyayari ang renewal? Every time you attend church and being part of a Bible study. Pero pag hindi po tayo nagba-Bible study, wala pong renewing of the mind na nangyayari. Hindi mo alam kung ano yung mga kayamanang meron ka na kay Kristo. Para kang may ATM, hindi mo alam yung PIN. Ang laman nun, 1 million. Hindi mo ma-withdraw. Wala kang idea Hindi mo alam. Wala kang mapagtanungan. Or ayaw mong tanungin. Binigyan ka ng ATM card. Tanungin mo kung anong PIN. Nahiya ako Hindi pwede yun. Hindi ma-withdraw yan. Ganon din po tayo sa church. Ganon din po tayo mga mananampalataya. So kung ikaw ay born again Christian na, no need for you to be revived. Buhay ka na Born again ka na. Ang kailangan lang po natin, renewing of the mind. Maraming churches today, nalilito sila, ano yung revival? Ang dami nagiging revival. Pagdating sa church, mananampalataya na. Pag tumawag yung pastor, altar call, tatanggap ulit siya sa Panginoon. Ako ganun nung araw, ang daming pagkakataon tumanggap ako sa Panginoon. Just to make sure, Lord, tinatanggap kita. Hindi na ako babalik sa mundo. Balik ka na naman. Tapos mamaya, pagtatawag na naman si pastor. Kasi mali ang thinking natin. But today, praise God, kaya kayo pumupunta sa church, it's because kailangan po natin ay renewing of the mind. Why? Sabi in Romans 12 verse 2, that we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amen. So tayo po, bilang mga mananampalataya, once again, God has given us everything that pertains to life and godliness. Let me give you 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. As God's divine power has given to us some things. Tama po ba? Or all things? All things. Now, hindi alam ito ng maraming tao. At maraming mananampalataya. So once again, as God's divine power has given to us all things that pertain to life. So lahat ng kailangan mo sa buhay, He has given everything. He provided everything for you. And godliness, sa pagiging makadiyos, provided na po yan. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So, paano natin malalaman po ito kapag tayo po nag-aaral at inaalam natin siya, ang ating Ama, at si Kristo at saka kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Now, anong purpose? Verse 4, itong purpose. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these promises, you may be partakers of the divine nature. So tayo po, nung tayo mananampalataya na, wala na tayong sinful nature. Wala na tayong sinful nature. Wala kang two natures. Isa lamang po ang nature mo ngayon. Dito pa nagkakaroon ng problema, marami mananampalataya. They believe na they still have two natures. Pag mananampalataya po kayo, isa lang ang nature mo. Today, as a believer, we are now partakers of God's divine nature. Matuwid, banal sa harapan ng Diyos. Now, bakit po pinrovide na lahat ng kailangan mo that pertains to life and godliness? This is the answer. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Nang sa again, mawala na po daw yung ating mga pagnanasa sa mga bagay na makamundo. So, nakikita sa ating buhay, hindi na tayo sumasabay sa agos ng mundo kasi wala na yung pagnanasa natin. Bakit ka pa pagnanasa ng mga tao sa mundo?
binigay na ng Diyos lahat sa inyo at sa akin. And that's why today, we will be doing unboxing. Ang ganda nito. Di ba? Pag dumating na yung package ninyo, isipin nyo, ang sarap po mag-unbox. Ano yung latest ninyo in-unbox? Sino dito mga may binili sa Shopee? Ngayon, 7-7. Si Ate Ashley, anong huling binili ni Ate Ashley? Diba? Nakita ko, binigyan kang regalo ni Kuya Gio last Sunday. Na-unbox mo na ba yon? Diba? Oh. Napakagalante ni Kuya Gio. Talaga naman, praise God. Diba? So, amen? So church, napaka-bless po natin. At aalamin po natin today na tayo po ay sobrang blessed. Not because of what we do or what we are doing o kung ano man po yung gagawin natin in the future pa. Alam niyo po ba, okay, ito pang isang maling paniniwala na maraming mananampalataya. Na akala po natin at akala po na maraming mananampalataya, pinagpapala ka ng Diyos dahil mayroon kang ginagawa sa Diyos. Church, listen ha. Ulitin ko po Akala po natin, gagawa ako ng ganito, I will do this, I will do that for me to be blessed by God. Hindi po totoo yun. Alam niyo po ba, we are greatly blessed and highly favored. Wala naman tayong ginagawa sa Diyos. Naniniwala po kayo doon. Ang tawag dito ay undeserved, unmerited, and unearned favor. So tayo, kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, ito po yung expression na lang natin, nagre-reciprocate na lang tayo sa kabutihan ng Diyos. So hindi tayo nagbibigay ng panahon mag-practice sa praise and worship. And of course, I appreciate sila Kuya Makoy, sila Ate Jackie, yung praise and worship team, sila Kuya Gab, sila Kuya Zetro, at ang media team natin talaga naman napakasisipag. Hindi po nila ginagawa ito for them to be blessed by God. Hindi po. Tayo po ay blessed at tayo po ay nakawala sa anumang mga curses, mga salot sa buhay, hindi dahil sa may mga ginagawa kayo. Let me give you ito pong isang bagay. No? Akala kasi ng maraming tao, pag ako nag-pray ng mahabang oras, pagpapalain ako ng Diyos, pag ako ay nag-worship na matagal na oras, talaga naman ang pagpapala ng Diyos ay sa atin. Hindi po. Wala tayong inambag, even nga sa ating kaligtasan. Remember Ephesians chapter 2, verses 8 to 9? For by grace you are saved through faith. Amen? It is the gift of God. Wala tayong iniambag talaga. Not of works, lest anyone should boast. Alam niyo po, in the time of Moses, when they were in Egypt, nung sa panahon na bisperas na sila po ay papakawalan na ni Pharaoh, sabi ng Diyos, magpahid kayo ng dugo ng tupa. At actually, it's a picture of the Holy Communion. Nung time na yon, yung tupa ay niletsyon nila. Tapos may mapapait na gulay and then may ginawa pa silang, it's a picture of the communion. And then sabi ng Diyos, para sila ilagpasan ng kamatayan, sa gabing iyon, ipahid lamang ang dugo ng tupa sa kanilang doorpost at saka sa lintel. It's a picture of the cross. Nung gabing iyon, kaya ba sila nilampasan ng kamatayan dahil sila po yung nagpipraise and worship? O nagdadasal? Hindi. It's because of the blood. Ganon din po tayo. Tayo mga kumilala kay Kristo, nanampalataya sa Kanya, tayo po ilubusang pinagpala ng Diyos, hindi po dahil kayo ay nagpipraise and worship o nananalangin. And even hindi po dahil kayo po ay masunurin. Kaya tayo pinagpala dahil po sa obedience ni Jesus. Na siya po ay nandun sa krus ng Kalbaryo at nabubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, nalalagpasan po tayo ng mga salot ng mundong ito. Alam niyo kung bakit? Nakikita kasi ng mga kampo ni Satanas and even ni Satanas yung dugo na nakapahid sa atin. Kaya kayo po ay super blessed, greatly blessed, and highly favored. Now, let me give you this verse. Exodus 12:30. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, sabi ng Diyos, I will pass over you. Kaya pang tawag dito ay pass over. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. So sila po ay nilagpasan ng salot na ito, not because they did praise and worship or they prayed so long, but because of the blood. Wow! Alam niyo po, maisingit ko na lang kay Albert, Kaya po walang kapangyarihan
at hindi po nanaig ang kapangyarihan ng kalaban sa buhay ni Kuya Albert nung siya po ay nagkaroon ng aksidente 2 weeks ago. It's because of the blood. Isaiah 54 verse 17, once again sabi nung paalalang ito sa atin. Lagi ko sila sabi sa ating church that no weapon that is formed against you. Take note that the weapon is already formed, but it will never prosper against you. Wow. Amen. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? So, today, aalamin natin kung ano yung ating dapat na posture, yung ating posisyon bilang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. At by doing unboxing, alamin natin kung ano yung mga kamanghamanghang ginawa na ng Diyos sa atin. Kasi nga po today, this month, alamin natin, ang theme natin, what we already have in Christ Jesus. At ang atin pong mga pagtalakay sa mga susunod na linggo pa, talaga namang hihimay-mayin po natin mula sa aklat ng Ephesians. And the book of Ephesians is divided into 3 parts. Meron po siyang 3 parts. At ito po yung parts na ito. The first one, tandaan natin the 3 W's of the book of Ephesians. The first W is the wealth. Sabihin nyo nga po, say this with me, the wealth. Yung yaman na meron na tayo. So dito muna tayo this Sunday. And then, pag sinabing the wealth, being seated with Christ in the heavenly places. Di ba? Yung mga mayayaman, anong posture lagi na mayayaman? Nakaupo. Gaya nyo, nakaupo. So sabi mo sa katabi mo, napakayaman mo kapatid. Napakayaman mo sa pahinga. So that's the first W in the book of Ephesians. Yung ikalawang W, it's the walk of a believer. How to walk worthy of our calling. Next Sunday, ito pong pag-uusapan natin. Tinawag tayo ng Diyos. So paano natin lalakaran yung pagkatawag na yon? Pagyayamanin natin next Sunday. And the third W is the warfare of a believer. Our standing in victory against the enemy. Nakita niyo po yung tatlong W? Kung bakit po tayo nakakatayo, kung bakit we could stand in victory, it's because kilala po natin yung sarili natin at kilala na natin yung kalaban natin that Satan, it's already a defeated foe. At alam din po natin na ang labanan, tapos na. Pero ang labanan po, hindi mga kapatid, hindi po ito labanan ng flesh. Ito po ay labanan sa spirito. Amen. Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban po natin ay principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Pero, kapag tayo po ay alam natin na ating perfect standing before God, believing na tayo po ay pinagyaman na ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Kapag alam mo, pag pinagyaman ka na, you are wealthy in Christ. Di ba? Pag wealthy ka na, ang posture mo, restful. Nakaupo. Amen? So alam natin yung ating pagkakatawag. Nakaupo. Alam niyo po ba that today you are seated with Christ in the heavenly places? Amen, church? Ito po yung posture natin, Ephesians 2 verse 6. And He raised us up together. Nung tinanggap natin si Jesus, ang nangyari po sa atin, when Jesus was crucified on the cross, we were crucified with Him. When He died, we died with Him already. Also. Then, hindi po natapos dun, inilibing po si Kristo kasama tayo. But when God raised Him from the dead, kasama tayong binuhay. Yun po ang tawag dun, born again. Na-revive na po tayo. Nakita niyo po yung difference? So yung revival, it happens once lang. Hindi po kayo laging nire-revive. Isang beses lang tayong patay. At nung binuhay si Kristo, hindi po siya marami beses na binuhay. So nung siya po ay binuhay ng Diyos, from the dead, kasama po tayo. We were raised up together with Christ. When we believed and seated us with Him in the heavenly places because we are in Christ Jesus. So, kung nakaupo si Jesus sa kanan ng Diyos, we are seated with Him. Katabi natin siya. So ngayon si Satan, ano nakikita ni Satan? Alam niyo ano nakita ni Satan? Yung talampakan natin. Nasa taas tayo eh. Amen? So kapag alam natin, yung ating tayo, kilala natin ang kalaban natin, nakakaupo tayo na maayos. And then, nalalakaran din po natin yung mga pagpapala na inilaan na sa atin ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship. Sabihin niyo sa katabi ninyo, obra maestra ka ng Diyos. Kagandang obra maestra. Alam niyo, ito nga mga huling araw, pinag-uusapan namin,
Sobrang galing ng pagkakagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Isipin nyo, isang buto lang ang masira sa atin. Di ba? Hindi mo kayang gawin yung gano'n. Sabi nga ni Sister Jackie. Oo. Collarbone lang yan, ha? Pero kita mo, kamahal. Pero nakikita niyo po kung gaano po tayo nilikha ng Panginoon. Sa mga susunod na Sundays, alam niyo po, merong isang pagtalakay, meron pong isang article sa, kalimutan ko yung magazine na yon, Reader's Digest, isang pag-aaral, 1977. Ang katawan pala ng tao, in those days, nung time na yon, nung panahong yon, alam mo, ang worth natin, yung ano pa lang, lamang loob, 6 million. Kaya siguro merong $6 million a man. Minsan po tatalakayan natin siguro on the third Sunday of July. Kaya pala $6 million a man. This was 1977. Laman loob pa lang yun. Ganun kamahal tayo. So ganun tayo. Kapresyo sa harapan ng. And that's why, pakita natin muli yung ating teksto. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship, His own masterwork, a work of art. Isipin mo, work of art ka, mga kapatid. Created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Amen. Which God prepared for us beforehand, taking paths which He set so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. So dahil alam natin ito, nalalakaran po natin yung mga blessings na inilaan na sa atin ng Diyos pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. And today, dito na, magsisimula na po tayo sa ating yung first part ng Ephesians, which is yung wealth natin sa Panginoon, unboxing the wealth of us believers. What you already have in Christ. So, excited na po ba kayo na buksan natin actually, maraming regalo ang Panginoon sa atin. Yung pong word na gift, in Greek, that's charis. Doon po galing yung word na charitu. Sabihin niyo po, charitu. Hindi pala siya charito. Doon galing pangalan ni Charito Solis. Dapat pala pangalan niya Carito Solis. Kasi doon galing yung word na grace. Grace, it means taken from the word charis, gift. Ano pong ginagawa niyo sa gift? Ate Ina, anong gagawin natin sa mga gift na matatanggap natin? Binabayaran ba yung mga gift? Hindi. Ano ba, may nagbigay sa akin. Ano ba, si Ate Maisa binigyan ako. Diba? Binabutan ako ni Ate Maisa ng regalo. Sasabihin ko ba sa kanya, Ate Maisa, magkano to? Hindi ko gagawin yon. Kasi pag sinabi ko kay Ate Maisa yon, niyuyurakan ko ang kanyang kabutihan sa akin. Ang ginagawa niyo po sa regalo, una, pinapaniwalaan niyo, talaga, Ate Maisa? Para sa akin yan, yes. And then, you receive it. Thank you, Ate Maisa. Then say thank you. Paano tayo nag-thank you sa nagbigay sa atin? Sinusuot natin. Diba? Kahit po ano yung binigay sa inyo, suot natin. Amen, church? Kasi po nagbibigay ito ng kagalakan sa mga nagbibigay sa atin. Amen. So yung wealth, the more po na alam natin ng mga kayamanan natin kay Kristo Jesus. Di ba? Nagbibigay po ito sa atin ng kapahingahan. Kasi alam mo, hindi ka na kailangan mag-struggle pa eh. Yung mga taong mahirap at alam nilang mahirap sila, ito po yung nag-i-struggle sa buhay. Sila po yung nag-i-struggle, hindi sila thriving. Tayo thriving, nagiging productive tayo. Amen. At ano po ang posture ng mga restful? Sige nga. Nakaupo. Kasi believing that we are seated with Christ. Hindi na tayo nakikipaglabanan. Kasi defeated po na si Satan eh. At dahil ikaw ay nakaupo, pag meron dumarating na pangangailangan sa buhay mo, hindi ka kumakatok sa pintuan ng langit. Kasi pag kumakatok po ay sa pintuan ng langit, nasa labas kayo ng langit. Di ba? Nakagawian natin yun eh. Tapos, talaga namang kinakabog natin ang langit para pakinggan tayo ng Diyos. Mga kapatid. Ano yung kinakalampag? That's the term. Tama. Thank you, Ate. Amen. Inuuga ang trono ng Diyos. Grabe. Para bang napakabingi ng Diyos. Hindi po natin ginagawa yun. Tayo po'y nakaupo kasama si Kristo Jesus sa kanan ng Diyos. So, ibig sabihin, close tayo sa Panginoon. Amen? Church, now let me give you this verses. Ephesians 2, verses 5 to 6. Even when sino yung dito we, believers? Ito yung kayamanan natin, church, ina-unbox na po natin paunti-unti.
even we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. Verse 6, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So ibig sabihin, nakaupo po tayo. Kung anong kalagayan ni Kristo, kalagayan mo yun. Amen? Kung gaano po pinaboran sa ating Panginoon Hesukristo, ganon din po tayo pinaboran ng Diyos. Sabi pa ng 1 John 4:17. Dito muna tayo. Ba't nawawala yun? Sorry Sabi ng 1 John 4:17. As Jesus is. Is present tense or past tense? Present tense. Tama, church? As Jesus is today, seated at the right hand of God, as Jesus is today, holy, righteous, accepted before God, so are we in this world. Wow! Hindi po sinabing, so are we in the next world, Dito pa lang sa mundong ito, when God looks at you today, He sees Christ in you. Bakit nakikita niya si Kristo? Because we are in Christ. Amen? Pag sinabing in, word na in, it's a preposition of location. It's a preposition of place. Pag sinabing in, kung si Kristo nandyan, nandito ka kay Kristo. And that's why every time God looks at you today, ang nakikita niya hindi ikaw. He sees Christ in you. And that's why as Jesus is, sabi ng 1 John 4:17, so are we in this world. Love has been perfected on us in this, that we may have this boldness until the day of judgment, because as Jesus is today at the right hand of God, so are we in this world. Amen. So church, i-unbox natin. Makilala natin, i-unbox natin yung blessings and gifts na meron tayo. First of all, as a believer, you have to be conscious about this. Hindi po disappointed ang Diyos sa iyo. Kung meron mong pitaka ang Diyos, pag binubuksan niya yung pitaka niya, meron, di ba meron doon yung portion na may lalagyan ng litrato? Litrato mo nandun. Hinahalik-halikan ng Diyos yun. Why? Because He is so pleased with you. He's so excited to see you. Parang yung mga anak namin, ng mga bata pa po sila. Actually, kahit ngayon, kahit makukulit yan. Pero hindi kompleto ang bahay namin pag wala sila. Minsan nga yung kakulitan nila, nami-miss namin. Di ba? Ganun tayo sa Diyos. You are accepted. Natutuwa ang Diyos sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, natutuwa ang iyong Ama sa langit sa iyo. Kahit ganito itsura ko, yes. Because you were created in God's image and likeness. Now let me give you this verse. Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Now, have you noticed yung grammatical form po dito ng has blessed? Let me ask you, English tayo. Ito po ba ay future tense or past tense? It's in the past tense na. So, ibig sabihin, sa Tagalog, pag sinabing who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, tandaan po natin kung ba't tayo blessed, it's because of what Jesus did on the cross. Hindi dahil sa anuman pong ginawa natin, uulitin ko po yun at pinapagyaman ko sa inyong isipan. We are blessed today because of what Jesus has done on the cross. Amen, church? Malinaw yun. Wala tayong iniambag. Hindi dahil sa pogi ka, maganda ka, masunurin ka, tapat ka. Hindi po. Hindi tayo ganun. But because of masunurin si Jesus, yung pake at kalooban ng Diyos Ama, sinunod niya sa krus ng Kalbaryo. And that's why today, God has blessed us. Take note of the grammatical form, has blessed. Magkaiba po yung pinagpala na. Pag sinabing pinagpala na, nangyari na. At nararanasan. Kaysa sa pagpapalain pa lang. Pag sinabing pagpapalain, it's future tense pa lang yun. Amen? So church, today, as a believer, alamin natin, gaano tayo pinagpalaan ng Panginoon? Who has blessed us? Now, kapag alam po natin, totoo ba yun? Ako'y pinagpala na? Ba't hindi ko nararamdaman? Yun ang magandang tanong. Kaya po, how can we prove that we already have the blessings of Christ, of God in Christ? Alam niyo po, ba't di natin alam? Kasi, at sa mga nanonood po sa atin online, because we are not hearing the gospel of Jesus Christ. But praise God sa SJC. Alam natin, sino po dito naniniwala that you have been blessed by God? Amen.
Kaya po, it doesn't make sense pag nagpipray po tayo, pag naintindihan natin ng katotohanan ito, wag po kayo nagpipray ng ganito. Lord, bless me. It doesn't make sense. How will God bless you if God already blessed you or has blessed you? Di ba? It doesn't make sense. Halimbawa, si Tita Lorna, nandito na sa church, sinasabihan ko, Tita, pumunta ka na dito. Pwede niya sabihin sa, ano ka ba? Nandito na nga ako eh. Bakit mo hihingin sa Panginoon na, Lord, bless me if He already has blessed you? Kaya po napapansin nyo rin sa ating chat sa GC, hindi ko sinasabi sa inyo na God bless you. Ang sinasabi ko, stay blessed. Pati po yung batian natin, nagbabago na. Amen, church? Kasi blessed ka na, stay in that blessing. Sinasabi natin yung God bless you sa mga, marahil hindi nila alam na bless sila. Pero, pangkaraniwan po sa atin talaga, bilang mananampalataya, ang dapat nating sinasabi, stay blessed, church. Sige nga po, sabihin natin sa mga katabi natin, stay blessed. Stay blessed. Di ba? So ngayon, anong dumarating sa atin na information? Blessed na ako. Kaya, I have to stay blessed. Because, once again, sabi ng talata Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has, come on church, who has what? Who has blessed us. So yung grammatical form po dito ay past tense. Amen, church? Kaya hindi natin sinasabi sa mga panalangin natin, Panginoon, pagpalain niyo po ako, as if nagmamakaawa tayo sa Diyos. Panginoon, ibalato niyo na po sa akin to. Para bang sumusugal din ng Diyos, ano? Para bang napakakuripot ng Diyos. Hindi natin ginagawa yun. Now, tayo po bilang mga mananampalataya, dapat malinaw sa atin na tayo po'y pinagpala na. At kapag alam mo pinagpala ka na, alimbawa, meron kang hinihingi na isang bagay, pero binigay na sa'yo, ano po ang posture natin? Restful na. Nasa akin na eh. Amen, church? Nasa atin na. Sa mga katuwid bilang isang anak ng Diyos, dapat po natin makita mga sarili natin na pinagpala na. Have this kingdom mentality. Tingnan natin ang sarili natin. We are seated with Christ in the heavenly places. Nakita niyo yung sarili niyo nakaupo? Amen? Hindi tayo striving, mga kapatid. We are thriving. At restful po tayo. At kapag nagpipray po tayo, hindi na tayo nagmamakaawa sa Panginoon. Amen. Now, ito pong difference pa. Whenever you pray, of course, ito po maganda sa Panginoon. Meron po akong naririnig ng mga katuruan sa ngayon, sinasabi nila, pinagbabawalan nila. Meron akong reel na lalabas. Pinagbabawalan nila ang mga mananampalataya. Sabi pa nila, Diyos ko, gigil ako sa iyo. Lumalapit ka lang sa Panginoon dahil sinasabi mo, Panginoon. Masama bang sabihin kay Lord na Panginoon? Alam niyo, sa totoo lang, pwede. Kasi pag hindi ka humingi sa Panginoon ng Panginoon, tinino ka ihingi sa kalaban ng Panginoon. At marami mga mananampalataya, hindi nga humingi sa Panginoon. Hindi nila sinasabi, Lord, Panginoon. Tuloy, umaasa sila sa sarili lang lakas. Now, pwede po kayo humingi sa Panginoon. Pwede kayo lumapit kay Lord and sabihin, Panginoon, Panginoon. Sabihin po natin ito. Ang difference lang with thanksgiving. Amen, church? Bakit kayo nagpapasalamat? Believing that He has blessed us already. Philippians chapter 4 verse 6. Be anxious for nothing. Pag nagpipray tayo, yung iba pag nagpipray, natatakot sa Diyos eh. Lord, parang, hindi, be confident enough. Anak po kayo ng Diyos. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, that's the difference. Kaya tayo nagpapasalamat dahil binigay na ng Panginoon sa atin eh. Now with thanksgiving, let your requests, plural, be made known to God. So, pwede bang sabihin kay Lord, Panginoon, pwede. Hindi naman sasabihin sa'yo ng Panginoon, ikaw na naman, giggle much. Pwede ba nga sabihin ng Panginoon sa'yo, anak, bibigay ko sa'yo to. Di ba? Nangihiram na ako ng mga salita. Because this is really the language of God, the language of our Abba. He loves it when we ask from Him. Di ba tayo po, sa mga kapatiran natin dito, pag tayo po ay may pinapadalan tayo ng mga chicharon, mga, ano pa yung favorite ni teacher, Ellie, yung
Napag-alam ako, gusto niya yung Cropek ba yun? Teacher, di ba? Fish cracker. At alam mo paano nagre-reciprocate si Teacher Nelly. Gumagawa pa siya ng, ano yung last Sunday na masarap? May salsa pa. Tapos may chips. Baka dagdagan pa ni Teacher Nelly, magdala pa ng lechong manok. Bakit hindi? Nakita niyo po, napakabuti ng Panginoon. So, hindi po tayo, of course, ito po pag may kailangan kayo sa Panginoon, hindi mo na kailangan sabihin, Lord, pagpalain mo ako, pinagpala na po kayo. It doesn't make sense. Sabihin natin sa Panginoon yung ating pangangailangan, but the difference is, believing, kaya po itong verse na to, ay umaakma sa Ephesians 1 verse 3. Kaya with thanksgiving, kasi naniniwala yung sumulat, si Apostle Pablo, na ibinigay na sa kanya lahat that pertains to life and godliness. So, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, let requests be made known to God with thanksgiving. Amen, church? So, hindi po kayo mangingimi na lumapit sa Panginoon and then, pwede nyo sabihin sa Kanya, Lord, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Kasi pag hindi po kayo umihi sa Panginoon, lumalapit ang tao tuloy sa kalaban ng Panginoon. Sabi ng simbahan, bawal daw sabihin kay Lord na Panginoon. So, sino lalapitan nila? Sarili nila or ibang tao. Ang mga tao po tutulong sa atin, of course. Bigyan mo ng mga 1, 2, 3. Pero pag lumapit ka na pang-4, alam mo sasabihin ng tao sa inyo, ikaw na naman. Ikaw na naman. Pero ang Diyos, hindi po. He loves it. Pag lumalapit tayo, Panginoon, kailangan ko po nito. Kasi believing, Lord, binigay niyo na po ito sa akin. That's why I say thank you. And thank you so much, Father God. Let your requests, ang dami. Requests. May S nga be made known to God. Amen. Kaya po sa halip na tayo pinananalangin na paulit-ulit na pagpalain ka ng Panginoon, huwag niyo pong ginagawa yon. Marapat lamang po na pasalamatan natin ang ating Diyos. Pag meron kang ipinagpipray, ang tawag po dito pananampalataya. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Naalala niyo po yung sa ibang relihiyon, inuulit-ulit nila. Ang Diyos po ay hindi makakalimutin. Now, this is how faith operates. Of course, you have to say it, confess it. Sabi po ng Hebrews 11 verse 1. Now, faith is the assurance, title, deed, confirmation of things hoped for. So, ito yung faith na naniniwala ka, may mangyayari in the future. Pero nagpipray ka sa present time. But in a matter of time, ito pong pinagpipray mo will come to pass in the future. Let's continue. Of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen. The conviction of the reality, faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. And that's why tayo po mga mananampalataya, we do not walk by faith. We do not walk by sight, but we do live by faith. Hindi natin nakikita. Ang tao po sa mundong ito, they live by sight. Ibig sabihin, using the 5 senses. Di ba sabi ng mga tao sa mundo, to see is to believe. Di ba ganun ang mga tao Ang propensity ng tao. Hindi ako maniniwala sa'yo pag hindi ko nakita yan. Pero tayo po, we walk by faith. Hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo, binigay na ng Diyos. Now, kanina mo pa sinasabi, Laverne, na binigay na sa'yo ng Diyos. Saan niya binigay? Sa atin pong espiritu, dineposit na lahat ng blessings na kailangan natin in our born-again spirit. Now, ang ating pong born-again spirit, ito po yung spiritual realm. Para magkaroon po ng manifestation sa physical realm, kailangan mag-permeate muna sa inyong kaluluwa. Hindi po pwedeng mula sa spirit pupunta doon sa physical realm. Hindi pwede. Dapat ito po ay tumagos muna sa inyong kaluluwa. Paano? Kapag tayo po nakakapakinig ng tunay na mensahe na ebanghelyo, pinapaniwalaan, inaalam, ano yung mga kayamanan na nilagay na ng Diyos sa ating mga espiritu. And then, ang trabaho na ating kaluluwa, ina-unbox natin ito by listening and hearing the true gospel of Jesus Christ. Kasi po, ang mga mananampalataya tayo, hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos, hindi lang tayo pinagpala sa ating espiritu. Amen, church? Kasama po sa mga pagpapala ng Diyos sa atin, even po yung finances natin, sa financial, sa material, kasama yan. I-discuss natin mamaya. Akala na maraming Kristiyano sa ngayon, hindi, spiritual lang ang pagpapala ng Panginoon, hindi po. Wala silang nakikita That's why you have to walk not by sight, but by faith.
Kaya hindi nagmamanifest po sa kanila. So ang principle po ng pananampalataya is this. Tingnan niyo po ito, sabi ni Jesus. Therefore I say to you, sabi niya in chapter 11, verse 24, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and then you will have them. Okay, tingnan niyo po yung principle ha. Whenever things you ask when you pray, that's the present. Di ba nagpipray kayo? Present time. Believe that you receive them. Amen? May kinalaman to sa Ephesians 1 verse 3. God has blessed us. And then, you will have them. That's future. So, when you are praying today, halimbawa, may hinihingi ka sa Panginoon. Paniwalaan mo na, pinagkaloob na yan sa iyo ng Diyos. Ngayon, pinagkaloob na noon pa man sa iyo ng Diyos. And, a matter of time, yung hinihingi mo sa Panginoon will manifest in the physical realm. That's faith. Nakuha niyo po mga kapatid? Uulitin ko pa po ba? Hindi na, ano? So whenever you pray, that's present. Okay? Present. Nagpipray ka, Lord, ito yung mga pangangailangan ko. Now, you have to believe that binigay na lahat ng Diyos yan. Hindi po tayo nagpipray and then binibigay po ng Diyos. Parang ganito yung prinsipyo rin eh. Akala po na maraming mga mananampalataya, and even po may mga kaibigan akong pastor, sinasabi nila, humingi ka lang ng tawad sa Diyos, mag-repent ka lang, papatawarin ka niya. That's wrong principle. Pag tayo po yung nag-repent, yung pong kapatawaran ng Panginoon, binigay na noon pa. Kumbaga sa halimbawa, nagluto ng pansit si Mrs. Luto na yung pansit. It's inclusive, it's for everyone. Ngayon, yung mga kakain ng pansit, sila lamang po mabibiyayaan ng pansit. Yung kapatawaran, given na already 2,000 years ago. Now, kapag tayo po yung nag-repent, sumasang-ayon ka lang na tinatanggap mo yung ibinigay na kapatawaran. Hindi po natin, hindi tayo papatawarin ng Diyos pag humingi ka ng tawad ngayon. Hindi po, ang kapatawaran po ng Diyos matagal nang available. Same with the blessing. Now, when you pray today, present, believe that you already have it, that's past na nangyari, binigay ng Diyos, and then a matter of time, it will manifest in the physical realm. So that's faith. Nakita niyo po yun, church? So Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Talaga hindi natin mapiplease ang Panginoon kasi hindi tayo sumasang-ayon sa Kanyang katotohanan. Anong sabi ng Panginoon? That God has blessed you. For He who comes to God must believe that He is what? And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Paano natin siya sinisik? Naniniwala tayo, Lord, whenever I come to you, I believe that you have provided everything for me. Ba't kailangan natin mag-pray? Pag nagpipray tayo, sumasang-ayon tayo, Lord, naniniwala ako na binigay mo na. Ngayon, ang Diyos po natin kasi, since tayo po ay mga tao, free moral agent, meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling pagdedesisyon. Hindi po nagmamanipulate ang Diyos. Tingnan niyo po ang Diyos natin. Pag siya nagbigay, walang hinihinging kapalit. Ang tao ganun eh, nakakatakot ano? Pag sobrang bait ng tao, pag may binibigay sa'yo, mamaya imamanipulate ka na yan eh. Marami ako na ibigay dito, kukontrolin ko na to. Ang Diyos hindi po. Kaya po, gusto ng Diyos mag-pray tayo kasi gusto niya, hindi niya automatic na ibibigay yon. Di ba naalala niyo po, meron pong bulag, doon lang tayo sa isa. Nung siya po ay pinalapit, tinawag ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng mga disipulo, lumapit yung bulag, and then anong sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? Tinanong niya. Kung sinabi ng bulag, Lord, di ba obvious? Bulag nga eh. Ngayon, gusto ng Panginoon, malaman ko ano pananampalataya mo sa Kanya. Paano hindi pala niya kailangan ng sight? Sinabi lang ng bulag, Lord, bigyan mo ako ng saklay na may wifi. O di ibibigay ng Panginoon sa atin yun. So, gusto ng Panginoon marinig sa atin kung ano yung ating pananampalataya. That's why we pray. Amen, church? So, pag nag-pray tayo, we come to Him, this is faith. Believing na, tama yung panalangin natin. We pray to God, sa tulong ng Banal na Espiritu, anong tulong ng Banal na Espiritu, pinapaalala sa atin na pinagpala ka na ng Diyos, and that's why you say thank you. And then, believing, as a matter of time, makakamit mo yung pinapanalangin mo because we're asking this in the name of Jesus. So ngayon,
Napapapurihan mo ang Panginoon, believing that He is a rewarder of those who diligently seek Him. And praise God, kayo po ito. Alam niyo bakit po kayo diligently hinahanap ang Diyos? Nasa church kayo eh. Inaaral po natin ang Kanyang salita. And this is the principle of faith. Amen, church? So tayo mga mananampalataya, hindi tayo nakatingin sa natural. We go beyond the natural because we are supernatural beings. Daigpan niyo po sila Iron Man, sila Thor. Daig mo, Tita Nelly, si Wonder Woman. Di ba nga, anong grupo nila? Sabi ni Kuya Gio nung araw, likas na magaganda. Oh, di ba? Yan ang pangalan ng grupo. Dance group ba ito, Kuya Gio, nila Teacher Nelly? Di ba? So tayo bilang mananampalataya, nakikita natin in the spiritual realm, yung mga pagpapalang ginawa na sa atin ng Panginoon. Hindi tayo lumalakad sa mga nakikita natin. Amen? Na bakit tayo merong ganitong confidence? Kasi ina-unbox natin yung mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Bakit ganun ka na lang, pag nagpipray ka sa Panginoon, napaka-bold mo, hindi ka natatakot. Pag nagpipray tayo, nagpapasalamat ka na. Di ba, ako nga po mga anak ko, pag may hinihingi sa akin, di ba, pag nagpapasalamat sila sa una, ang sarap sa pakiramdam parang nararamdaman mo, bilib na bilib to sa akin. Di ba? Minsan nga humihingi lang sila ng isa, pero kapag sobrang nagpapasalamat sila, Dad, thank you minsan yung isang hiningi lang, gusto mo bigyan dalawa And I believe ganoon din po ang Diyos. Natutuwa siya when we ask from Him. Kasi nananampalataya tayo sa Kanya Now, bakit tayo mananampalataya? We have this boldness when we ask from God. Now, ito po ang maganda pang unboxing na mangyayari. Ephesians 1 verse 6. To the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the Beloved. Church, gaya po ng sinabi ko kanina, kung kayo po isang tunay na mananampalataya, maniwala po kayo na kayo po ay sobrang kinalulugdan ng Diyos. Now, let me give you this word, in Ephesians 1 verse 6. Yung pong word na accepted dito, medyo weak ang pagkakatranslate in the original because the word accepted here in Greek ay karitu. Karitu, it means highly favored. Alam niyo po ba, in the New Testament, 2 tao lang ang sinabihan ng highly favored. Si Birheng Maria at saka tayo po mga mananampalataya. Nakita niyo po? So tayo, hindi lang tayo basta pinaboran ng Diyos. Tayo ay lubusang pinaboran. Wow! Now let me give you Luke chapter 1 verse 28. And having come in, the angel said to, yung heard dito si Virgin Mary, rejoice, highly favored one. Yung highly favored one ay karitu din. Wow! So ngayon, parehas tayo ni Birheng Maria na tayo ay highly favored before God because we are in the blessed, in the beloved, I should say. Amen, church? So ngayon, tayo po, gaya na sinabi ko kanina, bilang mga mananampalataya, ito pa yung unboxing natin. Hindi lamang po tayo pinagpala ng Diyos sa spiritual. Okay, church? Hindi lang sa spiritual. Kasama rin po dito pinansyal at saka material. Now, hindi ko po sinasabi na lahat po tayo ay mananampalataya, maging milyonaryo at bilyonaryo. Hindi po. Alam niyo, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking pera kung gusto mo talagang tumulong. Parang ganito lang yan Hindi mo naman kailangan maging politiko kung gusto mo talagang tumulong. Di ba? Kahit simpleng gwapo ka lang. Di ba, Kuya Albert? Brother Bob? Pwede na tayong tumulong. Hindi mo na kailangan maging politiko. Yung parang ganito lang, simple lang tayo. Pwede ka nang tumulong. Now, ito magandang balita. Ang pagpapala na inilaan sa atin ng Diyos, pinagpala na rin po kayo sa larangan ng pinansyal at material. Even material blessings. Amen? So church, mga nunod sa atin ngayon once again, hindi ko po sinasabi at walang sinasabi ang Biblia na lahat po tayo maging bilyonaryo at milyonaryo. Kasi natatakot yung ibang tao Nako, prosperity gospel. Ayaw nila ng prosperity gospel. Wala naman talagang prosperity gospel, pero meron pong prosperity in the gospel. Now, ito po yung sinabi ko na before. So kung si Jesus po sa krus ng Kalbaryo, ang ganda po ng ginawa niya and through His finished work on the cross, God has blessed us. Hindi lang sa spiritual, pati po finances and sa material blessings. Now, 2 Corinthians 8 verse 9. And by the way, ang 2 Corinthians chapters 8 and 9 speaks about the tomb.
Pera. Mas maraming ang pagkakataon sa Bible na pinag-usapan ng pera. Would you believe it? Ang dami. Hindi ko lang maalala kung gaano karaming passages ang pinag-usapan tungkol sa pera. Okay, sabi ng talata, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor." Amen? Yung poor po dito sa Tagalog, hindi mahirap dukha. Di ba? Nung siya po ay isinilang, dukha siya Sa sabsaban. Meron bang sinilang dito sa sabsaban? Wala. Yung iba dito sa St. Luke's pa Hindi po sinilang ang Panginoon sa St. Luke's. O mga kagaya niyang sa Jerusalem Hospital. Hindi po. Sa sabsaban. He became poor. Anong reason? That you through His poverty might become rich. Yung rich po dito, hindi po ito spiritual riches. Material riches po ito. Financial riches. Now, hindi po tayo pinagyaman ng Panginoon para maging ganid. Wala po sa vocabulary natin maging kuripot. Tayo po, ika nga ng kasabihan, we are blessed to be a blessing. Amen? Kung bakit po matataba ang wallet nyo, bigay po ng Diyos yan sa inyo. Kung bakit marami kayong kayamanan sa inyong bank accounts, blessing ng Diyos yan. Ngayon, tayo po bilang mananampalataya, dahil alam natin, TCU gives us the wealth. Amen, church? Alam mo, mayaman kayo or seated with Christ, hindi mahirap sa iyong magbahagi ng tulong sa ibang tao. Nagiging pagpapala rin po tayo. So itong 2 Corinthians 8 verse 9, may kinalaman sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. "And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work." So kaya pala tayo pinagpala ng Panginoon. O pinagpala na ng Panginoon para maibahagi din po yung ating kayamanan sa mga nangangailangan. Hindi mo kailangan maging milyonaryo, church. Amen? Pinagpala na po tayo Di po ba? Kapag alam mo pinagpala ka na, pag may mga taong nangailangan ng tulong, hindi mo sila minamanipulate. Pag meron ka, inaabutan mo. Alam niyo po, buhay dito ang katotohanan na ating church. At para po sa kabatiran ng mga baguhang nanonood, napatunayan po namin sa panahon po ng pandemya. Alam po natin, yung mga churches noon, walang physical church. Online lang. Nagulat kami na may pumapasok po sa ating mga tulong, mga tithes from abroad. At napagkasunduan po, alam ni Ate Amel to kasi part po siya ng ating church leadership. Pag may pumapasok in those days, nagtatanggal pa kami from the tithes, nagta-tithes po ang church. Itunutulong natin sa mga kapatiran. Alam niyo, by the grace of God, hindi po nagsara ang simbahan natin. Yun ang principle ng Diyos. At ginawa po namin yon, hindi kami nahirapan. Masaya namin ginawa yon. Naging bahagi po tayo. May nangangailangan ng bigas, may dumarating na bigas sa bahay po namin. Binabahagi namin yon. Alam niyo, nakakatawa. Ewan ko, wala yung misis ko Ayaw niya kasing pinapabanggit ito Sabi niya, nakita namin, pag may dumarating na yung bigas, ilang kilos ba yon? Yung 50 kilos, i-divide niya po yun. Hindi niya iniisip. Mawawalan yata tayo. Hindi niya iniisip yun. Ganun po kagalante misis ko. Kung anong meron kami, hatiin natin yan kung ilan nangangailangan. Alam mo, hindi po kami pinagkulang talaga ng Panginoon. Amen. Pag may dumadating na cake sa amin, sayang wala pa si Kuya Albert nun Dinidivide ni misis yun. Ngayon meron ako nabalitaan. Ito nakakatawa. This is true. True account po ito. Meron daw ibang pastor, nung pandemya, nagka-diabetes. Sabi ko siguro may mga dumarating na pagpapala, hindi nila hinahati. Tuloy, yung lahat ng sugar napunta sa kanila. Sa amin po, pag may mga dumarating mga mga cake, pastries, nahati namin. Hindi dapat kami lang may asukal, lahat may asukal. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen, church. So yun po ang pakay ng Diyos. That's why God has blessed you to be a blessing to others. Huwag niyo isipin, magugutom kayo. Wala, sabi ni David, wala pa ako nakita na anak ng Diyos na pinaghirap ng Diyos. Wala po sa business ng Diyos para pahirapin tayo. God is in the business of multiplication and addition. Actually, addition and multiplication. Surely blessing. Sabi ng Hebrews 6:14, surely blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Now, ito yung pinaka number one reason bakit po tayo pinagyaman ng Panginoon. For the expansion of God's kingdom.
Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God. Why? Yung for po dito, it's because it is He who gives you power to get wealth. So, bakit po natin dapat hindi kakaligtaan ng Diyos kapag tayo po'y pinagpapala o pinagpala na? Because it is He who gives you the power to get wealth. Hindi po kayo blessed today dahil mahusay kayo o magaling kang magbenta. It's the favor of God. Pag ang Diyos po nagbukas ng pintuan, walang makapagsasara. Pero kapag ang Diyos ay nagsara ng pintuan, walang makakapagbukas. Pero dahil kayo po ay favored before Him, because of what Jesus did, wala kang magagawa. Blessed po kayo. Pangako niya yun eh. Now, anong reason? That He may establish His covenant which is swore to your fathers as it is this day. It's for the expansion of God's kingdom. Maraming salamat, church, for giving to the ministry. Dahil sa inyo pong pagbibigay, nagtutuloy-tuloy po ang gawain ng church. At mind you, mga kapatid, ang lawak po na naaabot ng ating church, even though ang liit natin sa ating mga mata, pero hindi nyo alam, hipo po tayo ng buhay sa ibang lugar. At alam niyo po, ito rin sinasabi ko by the grace of God. Malakas po ang loob namin at kami po'y confident by the grace of God. Yung pong ating finances, bukas po yung libro, pwede niyong tignan. Hindi po kami mangingimi na ipakita ito sa inyo. Alam niyo, nakakatawa nga sabi ko kay Mrs. Siguro kaya ginawang dukot yung apelido natin para meron tayong sense of yung alam niyo na kasi alam niyo po gusto namin maging dapat naman talaga ang church bukas ang finances na po kasi apelido namin dukot pag nawalan tayo ng pera sa church kami kagad pagbibintangan niyo. Hindi po namin ginagawa 'yon. Amen. So nakabukas po ang libro ng church. Makita nyo kung saan po pumupunta ang mga perang inyong binibigay at maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa Panginoon. Okay? So, dito tayo, no? So, pinag-usapan na natin, na-unbox natin. Hindi lang tayo pinagpala sa ating espiritu. Pagkas pinagpala rin po tayo sa larangan ng material at ng pinansyal. Amen? Kaya pala, hindi po natatapos dito, pati po yung ating kalusugan sa ating kaluluwa at sa ating physical na katawan. Pinagpala rin po kayo. Now, let me give you this verse, 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, sino kinakausap dito? Unbelievers o believers? Tayo, believers. I wish above all things that you may prosper. Prosper. Material, I believe. Financial. And be in health. May kinalaman sa kalusugan. Even, pag sinabing even, in the same manner as thy soul prospers. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng verse na ito? Ito pala. So, pag nagpa-prosper po ang inyong soul, naintindihan ko ano nangyari, mga kayamanan na inimbak na ng Diyos sa inyong spirito, nagpa-prosper inyong soul, magkakaroon din po ng manifestation sa inyong mga physical bodies. So, kapag prosperous po ang inyong soul, ibig sabihin, hindi tayo nadidepress, although ang depression po, it's true. Hindi natin ni-invalidate po ito. It's true, may depression. Ngayon, kaya kayo nadidepress, it's because hindi po natin iniimbakan ng salita ng Panginoon ating mga kaluluwa. Pag yan po, ang inyong kaluluwa, may maling tinatanggap na mensahe, magkakaroon po ng negative manifestation sa inyong katawan. Ang tawag po dito ay sicknesses and diseases. Now, tignan niyo po ito bilang patunay, mga kapatid, na tayo po ay pinagpala, hindi lang sa espiritual, hindi lang sa pinansyal at material na mga bagay, kasama po ang kalusugan sa inyong kaluluwa at sa inyong mga physical na katawan. Let me give you 1 Peter 2:24. Who Himself bore our sins in His own body on the tree that we, believers po itong we dito, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Now take note of the grammatical form na naman po dito. Yung healed, you were healed. Past tense. So ibig sabihin, it doesn't make sense na pag tayo po ay nagpipray sa Panginoon, at marami ako nakikita mga posts sa Facebook, Lord, heal me. Of course, pwede natin ipag-pray yun, but the correct prayer, thank you, Lord, that I am the healed of God. Bakit mo hihingin sa Panginoon ng kagalingan? Even po yung kagalingan, ibinigay na. You have to receive it. You have to believe it. Now, truth to think about. God has blessed you, Ephesians 1 verse 3, in the same manner that God has healed you. Kasi tignan niyo po kung hindi po totoo na kayo po'y pinagaling ng Panginoon, bakit po kailangan niyang tanggapin yung mga latay? Physically.
Sinasabi po na iba mga tagapagturo yung 1 Peter chapter 2 verse 24, by whose stripes you were healed. Past tense, you were healed. Alam niyo po ba ang 1 Peter was written after the cross? Yung Isaiah 53 verse 5 was written before the cross. Prophecy yun eh. Pag dumating yung Messiah, by His stripes you are healed. Present tense. And then after the cross, dumating po yung 1 Peter 2:24. By whose stripes you were healed. So bakit tayo healed today? It's because of the finished work of Christ on the cross. Now, it doesn't make sense. Ito po'y tinutuwid lang natin unboxing. Whenever you pray, wag na po tayo nagmamakaawa sa Diyos. Lord, pagalingin niyo po ako. Thank you, Lord, that I am the healed of you. Thank you, Lord, that the healing I receive. Healed na po tayo. Amen, church? Parang hina nung amen. Amen. Pananampalataya. Alam niyo po, pwede natin sabihin, ba't hindi ko nararamdaman? At pwede natin sabihin, paano mo naman nasabi yun? Sabi ng Bible eh. Amen, church? Now, tingnan niyo po as far as God is concerned, tayo po mga anak niya, healed na. Past tense. Hindi po tayo pagagalingin pa lang. So once again, God has blessed you. Sabi ng Ephesians 1 verse 3. Sa spirito, finances, material blessings, in the same manner that God has healed you. Parehas din. Amen? Si Jesus po, kung hindi totoong pinagaling tayo, alam niyo po ba, ang nag-uugnay na lang sa kanyang katawan? Actually, in the original Hebrew, by His stripe, hindi po S, stripe lang. Isang hibla lang ng balat, kita na po ang kaloob-looban ng Panginoon. Hindi pa po ba sapat yun para maintindihan natin na tayo po'y pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman? Now, if you have this revelation, makikita mo, okay, ako nga pala ay pinagaling na ng Panginoon. Now, ito pong kagalingan ito was prophesied in the book of Isaiah. Okay, tingnan po natin mga talatang ito. In chapter 53, verses 4 to 5. Surely, ang ganda po ng talata, umpisa pa lang may surely na. Alam niyo ba talaga ng surely? Para paniwalaan natin. Ibig sabihin, tiyak. Surely. Yung he dito, it's the coming Messiah. Take note Isaiah was written before the cross. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Nakita niyo po, present tense dito, we are healed because this was written before the cross. Pero pagdating sa 1 Peter 2:24, by whose stripes you were healed, past tense na. Kasi nangyari na yung cross eh. Now, sasabihin ng iba, sandali lang, Laverne. Balikan mo yung verse 4. Surely He has borne our griefs. Griefs lang yan eh. Hindi po, hindi original Greek. Yung pong word na griefs, of course it's griefs, pero po yung number one definition po nito, in Hebrew, it's koli. Ano ibig sabihin ng koli? Sicknesses, illnesses, and diseases. Okay? Now, yung sorrows naman po, makhob. Sabihin nyo nga po, makhob. Pag sinabing makhob, physical and mental pains, afflictions. So, kung kayo po ay depressed, kasama rin po ito sa pinagaling ng Panginoon. Amen, church? Now, pinatotohanan po ito ni Jesus in the New Testament in Matthew chapter 8, verse 17. Kasi marami po mga theologians ngayon sinasabi nila, hindi. Griefs lang at saka sorrows ang pinagaling ng Panginoon. Hindi po. Sabi ng Matthew 8:17, parallel po ito sa Isaiah 54 verse 4. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. Sinulat niya. Prophecy. Saying, He Himself, the Messiah, took Himself our infirmities and bore our sicknesses. Praise God. So, ibig sabihin, totoo. Amen. Kaya pala siya, wasak-wasak ang katawan sa krus ng Kalbaryo para makamit po natin ang kabuuan ng ating mga kalusugan. Amen. Amen. Do you believe it, church? Amen. Dapat may conviction. Hindi po natin tatanggapin. Once again, never walk in the natural. Never look using your eyes, your physical senses. Pag tumatanda, hindi, matanda na ako talaga eh. It's true to the unbelievers. Pero meron din mga mananampalataya, hindi nila pinapaniwalaan, pero ako, I believe it. This coming Tuesday, I'll be turning 53. Hindi halata, parang 52 lang. Because I believe it. Sabi ko, Lord, tatanda akong pinalakas mo ko. Ang ganda ng covenant natin, yung covenant eh.
Si ano nga eh, si Jabez nga eh. Di ba? Ang dami niya hinihingi sa Panginoon, binigay sa kanya. Ibang covenant yun, tayo nasa new covenant. Now, ito po maganda. If you believe that you are healed, kung gaano kang pinagpala ng Diyos, pinagaling ka rin. So, today, nagpipray tayo, hindi na tayo nagmamakaawa sa Diyos. Panginoon, pagalingin mo ako. Hindi. Hindi na natin sinasabi, Panginoon, pagpalain mo ako. It doesn't make sense. Now, tingnan niyo po yung difference. Bakit ka nag-exercise? Nag-exercise po tayo, hindi para maging healthy, but believing you are already healthy. Amen? Hina talaga, oh. Amen? Ulitin ko, Ulitin ko. Kasi revelation po ito, eh. Tayo mga mananampalataya, in-unbox na natin ang mga gifts na ito. Isipin mo, ang blessing natin di lang sa spiritual. Kasama ang material, financial, and even ang ating kalusugan. Lahat po ito, yung kaligtasan natin na nakamit sa Panginoon, ito yung scope, ito yung coverage. Kasi kung niligtas ka lang ng Diyos sa spiritual, hindi niya dinamay ang katawan mo, bakit kailangan mawasak ang katawan ng Panginoon sa krus? It doesn't make sense. Physically, nawasak siya. So, ibig sabihin, kapalit nun, kalusugan. Nilagyan siya ng koronang tinik. Alam niyo kung bakit? For depression. Pati po yun, kinalinga niya. Pinagaling niya sa krus ng Kalbaryo. So, gusto niya tayo, mga anak ng Diyos, tayo ay restful. We have this wealth na wala po ang mundo. Kaya nga po tayo nakakaupo eh. Pag nakaupo ka, restful ka. Hindi tayo aligaga. Amen, church? Kaya po sobrang yaman natin. Di ba sabi ng mundo, ang kalusugan ng tunay na kayamanan? Anong gagawin mo sa pera mo kung marami kang sakit? But praise God, alam natin ang communion. Meron tayong revelation. So tayo today, we exercise. Hindi ka nag-exercise to be healthy, but because you believe you are already healthy. Amen? Ngayon, hindi ka kumakain ng mga bawal na pagkain dahil bawal. Kumakain ka na ng mga malulusog na pagkain at di mo na kinakain ng mga pagkain masama dahil alam mong maayos na ang katawan mo. That's faith. May eskilan naman eh. Meron namang liver aid. Hindi natin ginagawa yon. Kaya natin alam. Kaya natin ginagawa ang tama. Because you're believing that you are the healed of God. Nakita niyo po yung malaking difference, church? It makes sense? So tayo, iidad tayo. Ito po yung mangyayari lang sa naniniwala. Ako, I believe it. Kung magtatari pa ang Panginoon at di pa siya darating, at aabutin tayo ng mahabang panahon, gustong-gusto ko yung pagbati sa mga birthdays, mabuhay kang gusto mo. Amen. Amen. Diba? Ito mo si tita, hindi halatang 400 years old na. At nakaka-smile pa. At ang aga ngayon, Sabi ni Kuya Gio, So, naniniwala tayo. This is unboxing. So, ito yung mga gifts na meron tayo. Now, this will only happen to those who believe. Pero pag hindi kayo naniniwala, hindi po ipipilit ng Diyos ito sa inyo. Hindi, magkakasakit ako. Hindi, ikaw, bahala ka. Ako, ayoko. Ako po, by the grace of God, I'm saying this, hindi ko po pinagyayabang yung lakas ko. Wala naman ako pwede ipagmayabang eh. Ang pinagyayabang ko, pinagmamapuri ko, ang biyaya ng Diyos. Naniniwala po tayo dito sa church natin at sa mga nanonood sa atin online. Tayo po iidad na maayos ang pag-iisip, maayos din ang pangatawan, dahil nga maayos ang ating kaluluwa. Kasi pinifeed tayo ng tamang mensahe ng Ebanghelyo. Okay? Now, anong response natin? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. In-unbox na natin yung mga gifts na ito, church. Nakita natin ang daming grace ng Diyos. Hindi tayo deserving, pero binigay ng Diyos ito sa atin. Kaya nga po, favor, grace, undeserved favor, unmerited favor, unearned favor. Now, ano po yung response natin sa Diyos? Grace din. Now, let me give you the word grace. Letter G. Kapag nakikita mo, uy, sobrang yaman ko pala. Ngayon ko nalaman. Nagiging G stands for grateful tayo sa Diyos. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, pinagpapasalamat natin. Amen. Walang puwang na magreklamo tayo. Grateful. That's letter G. R stands for restful at marunong kang mag-reciprocate sa Diyos sa kanyang kabutihan. Amen, church? Amen. Letter A,
nagiging appreciative din po tayo even sa ating mga kapwa-tao. Na-appreciate natin yung mga small na ginagawa. Ako, na-appreciate ko, sobrang sarap ng niluto ni Ate Maisa na arroz caldo nung si Kuya Albert ay nasa ospital. Sarap. Sayang, hindi nyo natikman. Wala kayo. Tikman nyo? Nung nakaraan, di ba? Di ba? Naging appreciative tayo. Kahit maliliit, pero yung malaking bagay yun. Kasi may kasama pang itlog at saka may manok yun. Next time, may tokwa na. Di ba? So, what's G? Stands for grateful. R, restful. Naging, ewan ko, may word bang reciprocative? Nagre-reciprocate tayo. And then yung A, naging appreciative tayo. Yung C, nagiging committed tayo sa gawain ng Panginoon. Amen, church? Amen. Committed tayo. Hindi tayo yung parang tinitake for granted natin ang gawain. I appreciate si Kuya Albert. Kasi pwede naman talaga siyang mamahinga na lang sa kanilang tahanan. At tuloy-tuloy na siya mamahinga sa Panginoon. Pero hindi eh. Nagkaroon siya ng commitment eh. Di ba? Yan ang commitment, bro. Hindi nga manging ano yun eh. Huwag niyong patawanin, sumasakit yung balikat eh. That's letter C. And yung E, nagiging eager tayo to spread the message of the true gospel of Jesus Christ. Amen? Okay. Praise God. So let's go back to our question as we end. How can we prove that you already have the blessings of God in Christ? Simple lang ang solution para ma-prove natin. It's through the knowledge of Christ and His finished work on the cross. The more po na inaalam natin at naririnig natin ang tunay na mensahe ng gospel, and this is the gospel. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Naalala niyo po sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Amen, church? So mga kapatid na nanonood sa atin online, once again, ulitin natin, anong response natin nung na-unbox na natin itong napakaraming gifts na meron tayo? Kasi po dapat i-unbox nyo na ngayon. Para pagdating sa langit, hindi kayo nagugulat. Ang dami mga boxes dito na nakapangalan sa akin. Dito pa lang, kunin na natin. Amen? Excited ba kayo? Marami pa tayong i-unbox. So, ano po yung response natin? Grace. G stands for grateful. Restful. R. A, appreciative. C, committed. E, we have this eagerness to spread the gospel. Amen? Palakapakan po natin ang Panginoon. God is so good. Amen. So mga kapatid na nanonood sa atin online, we would like to invite you today na gusto po namin maranasan din po ninyo yung nararanasan namin kagalakan. And this is true. Kaya nga po natin in-unbox itong mga gifts na ito. Itong kayamanan, yung wealth natin na meron po kay Kristo Jesus. Kung bakit tayo nakakaupo, kung bakit ito yung ating posture. Kasi puno-puno na tayo nakapahingahan eh. Pero kapatid, siguro po nararanasan nyo, pagod na pagod kayo, and hindi po kalooban ng Diyos yan na kayo po'y mapagod. He wants you to be restful. At malaman mo ang kayamanan mo kapag tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. So I would like to encourage you and invite you to please receive Christ as your Lord and personal Savior. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, so kailangan po talagang buksan natin ating mga labi and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So church, samahan po natin ating mga kapatiran, ating mga kaibigan na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Kapatid o kaibigan, sundan niyo po ang panalangin ito na nagmumula sa inyong puso. Sabihin niyo po ito, buksan niyo yung mga labi. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Walang kakayahan at kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, nananampalataya ako sa iyo na doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo lahat ng kasalanan ko at pinawi na ang mga ito. At sa pamamagitan ng iyong kamatayan, winasak na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, naniniwala ako sa aking puso na ikaw ay nabuhay na maguli bilang patotoo na ako nga ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Salamat po dahil ang mga kayamanang ibinigay mo na ay inaangking ko. Kasama na po dito ang buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking panalangin. Amen at amen.
Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin yan, nagmumula sa inyong mga puso. Kapatid, ikaw ay sobrang yaman. Patuloy po nyo kaming samahan dito sa church at mag-unbox po tayo ng mga kayamanang ito na inilaan na sa iyo ng Diyos. Amen. So mga kapatid, tayo po tayo and tayo po ay umawit. Pangunahan tayo ng praise and worship team. At habang umaawit po tayo, pwede po ba tayong magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay? Na sadyang napakaraming kayamanan na inilaan na sa iyo ng Diyos. Nadalayan ko po ito po magbibigay sa atin ng ngiti at kapahingahan. Paniwalaan po ninyo na kayo po ay nakaupo na kasama ni Kristo sa kalangit-langitan. Amen. Asan papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Puri po. Papuri sa kataas-taasan. Oh, salamat o Diyos. Papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Minsan pa. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Sa aking tagapagligtas. Purihin ka. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Mga kapatid, patuloy po nating papurihan ang ating Ama at ang ating Panginoong Hesukristo. Nakikita niyo po, no? Kung bakit madali po nating awitin ang awiting ito at sambitin sa ating mga kaluluwa na pinupuri natin sa kataas-taasan ang ating Panginoong Jesus. Dahil naintindihan po natin ang Ebanghelyo. At maraming salamat po aming Ama at Banal na Espiritu. Dahil ipinapahayag mo sa amin ang mga katotohanan ito. Na kami nga po ay sadyang pinagyaman na, pinagpala na, hindi po pagpapalain pa lang, pinagpala na. At ito po ay naging posible dahil sa mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, mga nanonood sa atin online and even po dito sa kasama natin sa church, ano man po mga kabigatan na meron tayo sa buhay na nagdahatid sa atin ng stress, maniwala po tayo na hindi ito kalooban ng Diyos. Bagkus ay mamayani po sa atin, i-magnify po natin ang katotohanan na ikaw ay pinagpala na. Pagpapala ka, pinagpala ka para maging pagpapala rin sa ibang tao. At kapag nakita ng mga tao na ikaw ay pagpapala, magtatanong sila sa inyo, anong meron ka na wala ako? At doon na po natin ibabahagi ang mayamang ebanghelyo na ating Panginoon. So I would like to pray for you sa mga nanonood din po sa atin via online. Ama, maraming salamat po sa mga kapatid namin na alam ko po sa pamamagitan ng mga salita na iniwan mo sa amin sa umaga pong ito. Na nakita po namin kung gaano kami pinagpala sa iyong harapan. O Diyos, patuloy niyo pong pagyamanin ito sa aming mga puso't isipan, sa aming kaluluwa, at makalaya na kami, Panginoon, sa mga maling sinasabi ng mundong ito. Panginoon, pagyamanin namin ang aming mga sarili sa yaman ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Ano man po mga kabigatan na meron po aming mga kapatid sa ngayon, online and on-site, salamat o Diyos. Silang may mga karamdaman, gaya ng sinabi mo sa amin, kung paano mo kami pinagpala na, ay inilaan mo na ang iyong kagalingan sa amin 2,000 taon na ang nakakalipas. Lord, help us, Lord, to believe this truth and receive healing from you. Panginoon, since ito po ibinigay niyo na po sa amin, lahat ng mga nanonood sa amin sa ngayon, na may mga karamdaman, may mga kahirapan sa buhay, sa larangan ng finances po nila, silang mga naghahanap ng trabaho, ang kanilang kaluluwa, Panginoon, ay marahil nararanasan depression. In the name of Jesus, Lord, we are in agreement with you, believing na inilaan mo lahat ng aming mga pangangailangan that pertains to life and godliness. Lord, help us to receive all these things. Lord, help us, Lord, to unbox the gifts that you already have given us. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At tulungan niyo po kami
to have a kingdom mentality. Na makita po namin aming mga sarili na nakaupo na kasama ni Kristo Jesus sa iyong kanan. Ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat na po kami. At dahil dito, Panginoon, salamat dahil wala nang dahilan para kami po yung mangamba. Panginoon, lahat ng mga kahilingang ito ngayon pa lang ay inaangkin na po namin dahil binigyan niyo na po ito ng tugon sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen at amen. Maraming salamat, church, and we hope to see you Sunday. Stay blessed. Bye. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.